ay nagtititigan pa ang dalawa. Masyadong nakakaakit ang mga mata at tingin ni Patricia. Talagang maapil ito at may taglay na angking ganda, kaya't hindi ito pinalampas ni Melvin. Dahil sa mga titig ni Patricia, ay tila nagbigay pa ito ng matinding gana kay Melvin, na siyang nagpaabot sa limitasyon nito. Patuloy ang pagiging marahas ng lalaki. Wala namang nagawa si Patricia, kundi ang mapahiyaw at mapatingala na lang sa panggigigil ng kanyang source sa kanya. Maya-maya pa, agad na rin inayos ng dalawa ang sarili. Sa halos 15 umaaktibong minutong yun. Ito ang pangalawang beses na ginawa nila ito sa storage room na iyon. Naunang lumabas si Melvin para hindi gaanong halata. Ganun pa man, ay meron silang kasabwat na janitor doon, na siyang binabayaran naman ni Melvin ng 2,000 para sa ikakatahimik lamang nito. Nakasalubong ni Patricia si Mang Tasyo, ang matandang janitor ng opisina. Lalampasan na sana ito ni Patricia pero naisip niya na kausapin pa ito. Mang Tasyo, please lang po wala sanang makakaalam nito. Alam ko pong binabayaran kayo ni Sir Melvin, pero gusto ko lang makasiguro na hindi talaga ito makakalabas sa iba. Mahinay na wika ng dalaga. Nilampasan muna siya ng matanda bago ito nagsalita. Pero Ma'am Patricia, hindi lang naman po si Sir Melvin ang may utang sa akin eh. Ang wika ni Tasyo. What? Ano pong ibig niyo sabihin? Takang tanong ni Patricia. Di ba ho, dalawa po kayo ni Sir Melvin ang may utang sa akin? Kaya lang si Sir Melvin lang ang nagbabayad. Ikaw hindi. Ngiting asong tugon ng matanda. Tangina naman Mang Tasyo Hindi pa ho ba sapat yung binabayad sa inyo ni Sir Melvin? Inis na wika ng dalaga. Hindi pa iha. At isa pa, hindi naman pera yung gusto kong ibayad mo sa akin Biglang kinabahan si Patricia sa huling sinabi ni Tasyo. Pag-isipan mo yan, iha. Dahil tandaan mo, dalawa kayo ni Sir Melvin ang may utang sa akin. At ikaw na lang ang hindi pa nagbabayad. Kung hindi ka magbabayad, alam mo naman na siguro yung mangyayari. Ano ho? Anong mangyayari? Matapang na tanong ni Patricia. Biglang pinakita ni Mang Tasyo ang larawang kuha niya sa kanyang cellphone. Lagot na. May ebidensya siya. Bulong ni Patricia sa sarili. May video pa to, iha. Kaya pag-isipan mo. At tandaan mo, hindi pera ang kailangan ko sa'yo. Nakangiting pagbabanta ng matanda at agad na itong naglakad paalis matapos ang kanyang sinabi. Sobrang takot naman ang bumalot kay Patricia. Alam niya ang gusto nito. Iyon ay ang maangkin siya. Gusto niyang sabihin kay Melvin ang mga yun, pero natatakot naman siya dahil may hawak na ebidensya ang matanda. Tiyak na iskandalo ang aabutin nila sa opisina. Lalo pa at may asawang tao si Melvin. Sa pagkakataong yun, ay tila wala siyang ibang solusyon na naiisip, kundi pumayag sa nais ni Mang Tasyo. Si Melvin naman ay nakabalik na sa kanyang working station. Inayos ang kanyang sarili at nagpahinga. Pero agad ding naistorbo ang pamamahinga nito nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, agad nabati nito. Hayop ka naman Melvin Bakit hindi ka nagpapakita sa akin?
Galit na bungad ng babae sa kabilang linya. Damn, Sheena, di ba sabi ko naman sa'yo busy lang ako? Galit na tugon naman ni Melvin. Huwag mo akong gawing bobo. Alam ko namang iniiwasan mo akong gago ka eh. Mamaya magkita tayo ah. Magkita tayo. Kung hindi ka sisipot, susugurin kita dyan sa opisina mo. Sigaw ni Sheena. Okay. Sige, magkita tayo mamaya. Agad naman napagpayag ni Melvin. Medyo natinag siya sa banta ng kausap. Dahil alam ng lahat sa opisina na meron siyang asawa. At isa pa, may kinakalantarye din siya dito. Mukhang dapat ko nang bawasan yung mga babae ko ah. Mayabang na bulong ni Melvin sa sarili. 3:00 naman ng hapon. Nang makabalik si Rita sa Cavite sa bahay ng kanyang biyanan. Dad, nandito na po ako. Ang tawag ni Rita sa matanda. Pero walang sagot na bumalik sa kanya. Kaya naman tinungo na lamang niya ito sa silid nito para tingnan. Nakita niya na mahimbing ang pagkakatulog ni Mauricio. Kaya naman hindi na niya ito inistorbo at nagtungo na lamang siya sa kanyang silid para doon ay magpahinga rin. Walang ibang nadarama ng mga oras na yun si Rita, kundi galit. At tila unti-unti na talagang nawawala ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Halos 8 buwan din niyang pinasusubaybayan si Melvin. Nang maramdaman niyang tila bumabalik na naman ito sa pambababae. Marami na siyang larawan na ebidensya na binibigay ng kanyang kaibigang si Lani. Ito rin ang dahilan kung bakit niya nagagawang gamitin ang ama ng kanyang asawa sa kanyang paghiganti. Pero ganun pa man, may guilt na bumabalot sa kanya. Dahil alam niyang masasaktan ang matanda sa ginagawa niya, gayong hindi naman ito ang taong nananakit sa kanya. Galit at puot, yan ang nararamdaman niya. Gusto din niya kasing saktan ang anak nitong si Melvin. Kanina ay nasabi niya sa biyanan na meron siyang ipagtatapat rito. At iyon sana ay ang kalokohang ginagawa ng anak nito. Pero mukhang nagbago na ang kanyang isip. Gusto niya pang patagalin ang mga nangyayari. Ipaparamdam ko sa iyo, Melvin, ang sakit ng ginawa mo sa akin. Bulong ni Rita sa sarili. Abangan po mga sweetie ang susunod na kabanata ng ating story.